kakasuhan na o sasampahan ng impeachment si PBBM ng isang congressman. Sinong congressman? Congressman Cardema. Sino si Congressman Cardema? Inaanak sa kasal ni PBBM. Sakit, no? Kasi binalanghiya daw siya. Maraming ginawang hindi maganda sa kanya ang PBBM. Kahirap niyan. Ngayon, magsasampa sila ng impeachment sa Kongreso. Pag naisampan nila yon sa Kongreso, ang mag-a-aproba nun, si Congressman Martin Romualdez. Sino si Congressman Martin Romualdez? Pinsang buo ni PBBM. Diba? Si Tambi. Ito. Kanina, Thursday, nag-apply o nagsusumite ng impeachment si Cardema, si Congressman Cardema. Yun yung Duterte party list. Diba? Sabi siya walang permanente kung yung mag-asawa naghihiwalay, di ba? Ito. Ngayon, hindi daw yata matatanggap yon kasi ang tatanggap noon yung Secretary General ng Kongreso. Pagka daw natanggap yun ng Secretary General ng Kongreso, ibibigay yun kay Martin Romualdez para approvean yung impeachment para kay PBBM. Dadating tayo doon. Ito ngayon, dahil magsasara na daw yung Kamara, yung Kongreso, ipapile daw yan pagkatapos ng eleksyon. Kasi holiday na Friday, holiday na, diba? Dahil nga election Ngayon, sa Lunes, election. Boboto mga tao. Kandidato si Martin Romualdez. Yan. Kandidato din yung Duterte party list na yon. Kung ano man yung manalo sa kanila, mapalad. Diba? Pagka hindi nanalo, hindi mapalad. Diba? Ito. Ipapile daw yun at tatanggapin daw ng Kongreso sa Martes. Tapos na eleksyon. Sa Martes, malalaman kung nanalo, hindi pala Lunes pala malalaman na mismo kung mananalo si Martin Romualdez bilang congressman ng Leyte. Dun sa Visayas kung saan nagbebenta ng bigas, di ba? Na one day, May 1 lang, isang araw lang. Yun lang yun kasi nandun yung mga mga kandidatong malalapit kay PBBM daw talagang ganoon, di ba, no? Ngayon, kapag ka naipasok yon sa Martes, sa May 13, walang magagawa yung Kongreso, yung Secretary General, kundi tanggapin yung impeachment. Ang tanong dito, pag ba tinanggap niya yon, aaproban ba nung pinaka-House Speaker, yung pinakamataas? Pero, dahil election ngayon, kailangan manalo muna ang kumakandidato na House Speaker ng Kongreso na si Martin Romualdez. Pag nanalo si Martin Romualdez, na pinsang buo ni PBBM, siya yung mag-aaproba ng impeachment ni PBBM. Sa tingin nyo, aaproban? Hindi, syempre. Magkakagera pero hindi aaproban yun. Di ba, no? O ngayon, kakat yung ulo ko. Di ba? O ngayon, ang pinaka-key susi dito, dapat manalo sa eleksyon, sa botohan, sa Lunes, si Martin Romualdez. Dapat manalo siyang congressman uli ng Leyte. Kasi, pag hindi siya nanalo, siya pa rin yung siya pa rin yung, kailan ba mauupo yung mga mananalo? June 30 pa So, ibig sabihin, pag hindi nanalo si Martin Romualdez, pagdating ng May 13, siya pa rin yung tatanggap at siya pa rin yung mag-a-approve ng impeachment. Malamang hindi aproban. Talaga. Hindi maa-aproban. Manalo o hindi si Martin Romualdez, hindi maa-aproban yung impeachment na in-apply ni Cardema. Pero sa tingin ba ninyo, hihinto lang ng pagganon
yung mga magpapile ng impeachment kay PBBM na ang kanilang reason bakit nag-file ng impeachment ay dahil doon sa pakidnap kay Tatay Digong na meron talagang violation. Meron talagang violation yun. Ang tanong na nga lang doon, sino-sino pa yung susunod na magpapile ng impeachment? Marami yan. Marami magpapile niyan. Inaayos lang muna nila yung election. Kasi syempre, ang isang mandirigma, pagka susuong yan sa giyera, tingin ko dong giyera, giyera yun. Pagka ang isang mandirigma, hindi siya kailangan maging sundalo. Ang kailangan lang, meron siyang sandata. Dapat ang sandata niya yung katotohanan at yung tibay ng loob. Yung tibay ng dibdib na handa siyang makipagputputan talaga, hindi ba? Kung halimbawang hindi tanggapin, may mag-a-apply yan. May mag-a-apply yan. Hanggang sa ma-impeach si PBBM. Kung nanalo si Martin Romualdez, nandun siya. Pero, what if hindi manalo? Hanggang June 30, kaya niyang hindi tanggapin yung impeachment. Di ba, no? Nakaka-excite yung mga pangyayaring to. Kasi hanggang June 30, kaya niyang tindigan na hindi tatanggapin yung impeachment. Alam ko hindi tatanggapin yan eh. Sasala ang sandok sa palayok, pero yung aking sinasabi, hindi. Ang yabang ko. Ngayon, kung sakali naman ding hindi manalo, tuloy pa rin yung impeachment din kay BP Sara, o dalawa na, no? Ini-impeach ang Pangulo, ini-impeach ang Vice Presidente. Ang Vice Presidente, impeach siya kasi inapprovean na yan ng Kongreso eh. Desisyon na lang ng Senado yung hinihintay, di ba? Ang gulo-gulo ng Philippines. Ang gulo-gulo nyo, ang gulo-gulo nyo. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi nanalo si Martin Romualdez, edi goodbye, di ba? Hahawakan ngayon nung mga nanalo yung Kongreso. Wala ngayong yung bakante ngayon, magiging bakante yung pwesto ni Romualdez. Pag nawala si Tambi doon, hihina si Bongit. Hihina si PBBM. Kasi ang lakas nila isa't isa eh. Malakas si Tambi kasi ando si PBBM. Malakas si PBBM kasi nando si Tambi. Idagdag nyo pa si Quezon. Sino si Quezon? Yung sa Senado naman yun. Di ba? Nakaka-excite tong mga to, no? Impeachment, kidnap, hindi ba, no? Tingnan natin. Mai-impeach ba si PBBM? Kasi ang mag-a-approve ng impeachment ay yung Kongreso eh. Naku, matindi yan. Pero si BP Sara impeach na. Finality na lang ang kailangan para tuluyan ng matanggal si BP Sara. Sino nag-approve? Si Tambi. Si Martin Romualdez. Siya yung susi eh. Pero sino nga kaya ang mastermind? Di ba, no? Ako, ang alam kong mastermind, babayi. Babayi ang mastermind. Tapos, meron siyang katambal. Diba? Yun. Ang hirap-hirap, ano? Pero, ang saya-saya. Kasi, may content ang mga vloggers.